Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pagkababa ng kakarag-karag na jeep ay nagmamadaling naglakad si Bonifacio pauwi sa kanilang bahay. Mag-alas 6 na kasi ng gabi kaya naman kinailangan na niya makauwi sapagkat may importanteng dasal orasyon pa siyang gagawin na bahagi ng ritual niya buong buwan ng solstisyo. Hindi man halata dahil sa maamong muka na maitim at matangkad, pero isang mangkukulam si Bonifacio. Natutunan niya ito sa kanyang ina na hindi naman siya pinilit pag-aralan. Sa totoo niyan ay ayaw ng tatay Carding niya na mag-practice siya ng salamangkang itim, pero sa tuwing nakikita niya ang mga ngiti sa mukha ng mga taong pinagagaling ng kanyang ina mula sa hindi maipaliwanag na karamdaman, natutuwa rin ang puso niya. Kaya naman pinilit niya talaga ang nanay bituin niyang turuan siya ng pangungulam. Hindi niya nga lang na master pagkat 3 taon nang nakalilipas ay namatay ang kanyang mga magulang sa hindi malamang kadahilanan. Isa sa mga itinuturong salarin sa kupunan ng mangkukulam ay ang kalugar nilang si Aling Perlita na matagal nang kakumpetensya ng kanyang ina. 65 years old na si Aling Perlita, pero hindi rin mahahalata sapagkat maliit na babae lang to at makinis pa ang balat. Ang biro pa nga ni Bonifacio, ang skincare ng nasabing ginang ay ang pangkukulam. Nang malapit na sa kanilang bahay ay napahinto na ang 30 years old na binata na napatingin pa sa luma niyang relo na inirigalo noon ni Tatay Carding niya bago ito pumanaw eksaktong pagkatapos ng kanyang kaarawan. Parehong inatake sa puso ang kanyang mga magulang na lalong naging kahina-hinala ang kanilang pagkamatay. Wala kasi sa lahi ng parehong pamilya nila ang may mga sakit sa puso. Ito ang isa sa ipinagtutulak na dahilan kung bakit malakas din ang paniniwala ni Bonifacio na may pumatay sa mga magulang niya sa pamamagitan ng pagkulam. Nako, 15 minutes na lang. Kailangan ko na makapasok sa loob ng bahay. Tol! Pasyo! Buti at dumating ka na. May babalita ako sa iyo, Tol. Ano ba yung bulig? Pwede bang mamaya na yan? May kailangan lang kasi akong tapusin eh. Mga 30 minutes lang. Importante lang talaga kaya makapaghihintay pa ba yung sasabihin mo? Okay, sige. Pero dyan na lang kita sa loob ng bahay niyo hihintayin, ha? Bawal nga rito sa bahay magtambay kapag alas 6 ng gabi. Ito naman parang others oh. Ang tagal na natin magkasama, hindi mo pa rin alam. Sige na, umuwi ka na muna. Ako na lang ang pupunta sa inyo. Sus! Kahit kailan ka talaga, no? Kung ako kaya magsabi sa iyo na bawal sa bahay. Eh di hindi ka panipaniwala, bulig. Eh yung mga katongkitan nga ni Nanay Legaspi, halos sa inyo na tumira. Sige na, umuwi ka na muna. Ipinagtulakan na muna niya ang kaibigan na napairap na lang. Maya-maya, pag-alis ni Bulig, nagmamadali siyang pumasok sa loob ng bahay. Nagtungo na kaagad siya sa kwarto at saka inihagis na lang ang bag sa kama bago pumwesto sa sahig at kinuha ang isang box sa ilalim ng kama. Mula sa nasabing box ay kinuha niya ang isang maliit na manikang itim, pati ang papel na may nakasulat na dasal orasyon. Kumuha rin siya ng kandila at sininggihan ito. Pagkadaka ay inilapag niya sa sahig ang manikang itim. Nang makitang eksakto alas 6 na ng gabi, ay sinimulan niya na ang gagawin. Mabilis niyang binasa ang kung anong nakasulat sa papel na hawak. Kinuha niya ang kandila at pinaikot-ikot na parang nag-iinsayo. Pagkatapos noon ay muli niya itong inilapag sa tapat ng manika at nagpatuloy sa ginagawang dasal orasyon. Napabuntong hininga siya at saka inilapat ang isang palad sa manika. Pagkatapos noon ay kinuha niya ulit ang kandila at 3 beses na ipinaikot-ikot na para na namang nag-iinsayo. Habang nasa ganoong eksena ay nagpatuloy na siya sa pagbigkas pa ng dasal orasyon. Pagkatapos siyang bigkasin yun ay malamyang umihip ang hangin dahilan para mamatay ang nakasinding kandila. Ilang saglit pa
ay unti-unting nagpaikot-ikot ang puting usok sa ibabaw ng manikang nilalapatan ng kamay niya. Sa isang iglap ay biglang bumulusok ang itim na usok sa manika at pagkatapos noon ay muling sumindi ang kaninang nakapatay na kandila. Napabuntong hininga ang binata at saka niya kinuha sa sahig ang manika at hinalikan to bago ibalik sa box, kasama ang papel na may nakasulat na dasal orasyon. Lumayo na siya at nagpalit ng pambahay saka nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nang matapos na ay doon niya na lang naalala na pupunta nga pala siya sa bahay ng kaibigan. Tama, doon na lang ako maghahapon ng kinabuli. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at nagtungo sa kaibigang kulot ang buhok. Sa labas pa lang ng bakuran ay naririnig na niya ang matinis na boses ni Aling Legaspi na nanay ni Bulig. Ang bahay kasi nito ay palaging pinagkukumpulan ng mga manunugal kaya maingay at iba't ibang tao ang nakapasok. Hinawi niya ang gate at pagkatapos ay isinara niya rin kaagad. Pagkakita sa kanya ni Aling Legaspi ay kumaway at ngumiti lang siya rito bago magsalita. Nay Legaspi, si Bulig po. Kumawi muna ng kulot na buhok ang ginang bago tumuro sa loob ng bahay kaya pumasok na rin kaagad ang binata at nagdire-diretso sa kusina kung saan naabutan niya ang kaibigan na kumakain. Yun oh, sakto. Pakain dito ha. Dito na ako magdi-dinner, tol. Sige na, magsando ka na lang ng sayo dyan. Ganun na nga kagad ang ginawa niya. Nang meron na siyang kanin at ulam ay sa kanya tinabihan ng kaibigan at habang kumakain sila ay tinanong na nga niya kaagad ito patungkol sa pakay kanina. Ano nga pala yung sasabihin mo kanina? Tumigil sa pagkain ng binatang kulot saka gumala ng tingin sa buong paligid. Nang masiguro niyang walang ibang taong makakarinig ay mas lumapit pa siya sa kaibigan at mahinang nagsalita. Tol, bali-balita sa plaza. May kinamandag na naman si Aling Perlite. Si Kaloy, yung dating boyfriend ng apo niyang si Kikay. Iyak nga ng iyak si Aling Mercy. Nakasalubong pa namin kaya ako nalaman. Nagmakaawa nga ro kay Aling Perlita para alisin yung kulam kay Kaloy. Hindi lang kami sure kung napatawad ha. Oh, totoo ba yan, tol? Langya ka naman tol oh. Mukha ba akong kismoso lang at walang mga patunay? Itanong mo pa kay Melvin. O para mas maniwala ka puntahan mo mismo yung bahay nila Kaloy at tanungin mo si Aling Mercy. Hindi na muna umimik si Bonifacio. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkain kahit ang totoo ay gustong-gusto na talaga niyang magantihan ang hinihinalang sa larin sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Kailan kaya mapapatunayan na talagang mangkukulam yang si Aling Perlita, no? Sana mapalayas na talaga yung mga mangkukulam dito sa lugar natin Nakakatakot kasi sila. Ginagawa lang nila yung gusto nila Loko ka. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi mo alam, nasa paligid mo lang sila at baka mamaya naririnig ka. Malay mo, isa pala ako sa kanila. Di, yari ka na dyan. Nang tinapay Gutom lang yan, tol. Ubusin mo na yan. Tapos na ako dito para makapaghugas na ako ng mga pinagkainan natin. Napangiti na lang ang matangkad na binata at tinapos na nga ang pagkain. Marami-rami pa silang napagkwentuhan ng kaibigan hanggang sa magpaalam na siya rito dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. Bago matulog ay kinuha niya ulit ang box at ang manika sa loob nito. Minasdan niya yung maigi hanggang sa makaramdam na naman siya ng lungkot dahil sa mga alaala ng mga magulang. Nag-iisang anak lang si Bonifacio pero meron siyang pinsan sa father side na kasabayan niya ring lumaki. Kaya lang simula nang mamatay si Tatay Carding ay bumalik na sa syudad ang pinsan niyang si Teo. Hindi na rin niya alam kung nasaan ito ngayon dahil 3 taon na rin silang hindi nakikita. Pagkatapos ng pagsisentimiento ay ibinalik na niya ang box at nahiga na sa kama hanggang sa makatulog na siya ng mahimbing. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho
ay naulinigan kagad ng binatang matangkad ang mga ilang katao na nag-uusap-usap. Pasimple siyang nakinig hanggang sa mabalitaan nga niyang patay na si Kaloy. Hindi naman siya nagulat pero nakaramdam siya ng awa para sa ina nitong si Aling Mercy. Sama talaga ni Aling Perlita at hindi niya pinatawad si Kaloy. Ay nako, kung may sapat lang akong kakayahan sa ngayon, lalabanan ko siya. Ayaw namang magkaisa mga nasa kupunan dahil natatakot din sa kaya niyang gawin sa kanila. Nasabi niya yun sapagkat kilalang kilala noon si Aling Perlita sa kupunan ng mga mangkukulam bilang pangalawa sa pinakamahusay. Nang mamatay ang nanay niya ay ito na ang naging top 1 kaya marami ang ilag dito. Iba kasi ang ugali ng ginang na talagang hindi nagpapaagrabyado. Ginagamit niya rin ang kakayahan para malitin at hamakin ang ibang normal na tao katulad na lang ng kaawa-awang si Kaloy. Pasyo, anong ginagawa mo dyan? Napalingon ng binata sa bandang kaliwa at nang makita si Mang Inocencio ay kaagad niya tong nilapitan at nagmano. Ano po? Papasok na po ako ng trabaho. Napahinto lang saglit. Narinig ko kasi yung usapan na patay na po si Kaloy, yung anak ni Aling Mercy. Kayo po, saan po kayo galing? Alam mo na. Kaya po pala wala kayo sa bahay niyo kagabi ha. Galing po ako ron at doon na naghapunan. Magkasabay kami ng anak niyo. Biglang sumeryoso ang mukha ng Ginoo kaya sumeryoso na rin ang pagbumukha ng binata. Nasagap ko nga yung balita tungkol dyan kay Kaloy doon sa kupunan. Matindi na talaga ang sira ni Perlita na yan. Kaya ikaw mag-iingat ka. Sinabi ko sa iyo na hanggat maaari umuwas-iwas ka. Hindi ko po nakakalimutan ng payo niyo, Mang Ino. Mabuti naman kung ganon. Sige na at pumasok ka na sa trabaho mo. Uuwi na rin ako ng bahay at baka madakdakan pa ako ni Mrs. Sige, mag-iingat ka sa biyahe Opo, salamat po. Matapos maghiwalay ng landas, ay patakbo ng tinungo ng binata ang waiting shed at nag-abang ng jeep. Sa kasamaang palad ay nasakyan na naman niya ang kakarag-karag na jeep pero wala naman siyang choice dahil madalang lang ang sasakyan na dumadaan sa area nila. Ay nako, malamang malilate na naman ako nito. Hindi naman siya na late sa trabaho pero 5 minuto na lang bago mag-8 siya nakapasok. Naging maayos naman ang performance ni Bonifacio. Productive siya ngayong araw kahit may kaunting gumugulo sa utak niya. Ito nga ay ang tungkol sa pagkamatay ni Kaloy. Hindi niya gaano ka-close ang binata pero alam niya kung gaano to kabait. Natatandaan niya kasi nung namatay ang kanyang mga magulang ay isa to sa nagbigay sa kanya ng payo na tataga ng loob sapagkat minsan na rin itong nawalan ng ama. Nadala niya hanggang pananghalian ang pag-iisip patungkol sa sinapit ni Kaloy. Mas naawa talaga siya kay Aling Mercy sapagkat alam niya ang pakiramdam ng mawala ng mahal sa buhay. Pagkatapos kumain ay pumunta kaagad siya sa pwestuhan para makapagpahinga. May ilang minuto pa kasing natitira bago matapos ang break time. Nakaidlip nga siya kaagad at sa hindi malamang kadahilanan ay napapaniginipan niya ang namatay na binata. Nakita niya sa isang sulok ng kinaroroonan nilang silid si Kaloy na nakayukod at umiiyak. Nakilala niya kaagad to dahil sa blond na buhok. Ang binata lang kasi sa lugar nila na yon ang ganoon ng kulay ng buhok. Kaloy, anong ginagawa mo dyan sa sulok? Hindi umimik ang binata. Nagangat lang to ng ulo hanggang tumambad sa paningin ni Bonifacio ang maputla nitong muka. Nangangulo mata at halata ang kalungkutan. Hindi naman nakaramdam ng takot ang matangkad na binata sapagkat sanay na siya sa ganoong bagay. Magmula na mag-aral siya ng kapangyarihang itim. Nagiging haunted kasi ang tirahan ng isang mangkukulam
dahil sa out of this world na energy na nakaka-attract ng mga supernatural being. Sabi mo sa akin, Kaloy, kung sino ang gumawa nito sa'yo. Totoo bang si Aling Perla ang pumaslan sa'yo? Napahinto sa pagtatanong ang matangkad na binata sapagkat nakita niya ang naging reaksyon ng mukha ni Kaloy. Takot na takot to na lalong nagsumiksik sa sulok. Kaloy, huwag ka matakot. Nandito ako, tutulungan kita. Naudlot na si Bonifacio dahil bigla siyang nagising sa tapik ng katrabaho. Malapit na kasing mag-alauna ng tanghali kaya nagmamadali na silang pareho. Pinunasan na lang niya ang mukha ng dalang panyo bago sumunod sa kasamahan pabalik sa loob ng pabrika para makapagtrabaho ulit. Hanggang sa mag-uwian ay naging burden na ng matangkad na binatang si Kaloy ang kanyang napanaginipan. Malakas kasi ang kutob niya na hindi aksidente na napanaginipan niya lang to. Siguradong may paiwatig sa kanya ang binata. Mabuti na lang ay maaga-aga siyang nakauwi ngayong araw dahil bukod sa napuno kagad ang jeep na sinasakyan niya ay mabilis din ang pagmamaneho ng driver. Nang nasa kanto na siya ay hindi sinasadyang nakita niya si Kakay at Aling Perlita na naglalakad din ng mabilis. Tila nagtatalo pa ang magtiya kaya pinagmasdan niya muna ang dalawa at pinakinggan mula sa waiting shed. Man, nahihirapan na ako sa ginagawa niyo. Sakal na ako. Tumigil kang babae ka. Paniwalaan mo ang sasabihin ko sa iyo, Kikay. Kapag hindi ka pa tumigil, mas malala pa rito ang mangyayari. Hinatak niya ang umiiyak na dalagita hanggang sa mapalingon sila sa kinaroroonan ni Bonifacio na biglang naistatwa dala ng pagkagulat. Kahit maliit ang matandang ginang pero damang-dama na matangkad na binata ang nakakatakot nitong presensya habang nakatitig sa kanya na matalim. At kahit hindi bumubuka ang bibig, ay tila narinig niya na nagsumigaw to sa kanya sa pamamagitan ng isip. Nung tinitingin-tingin mo, ha? Dahil doon ay napaiwas na lang siya ng tingin kahit ang totoo ay gusto na niyang saklolohan ang kaawa-awang dalaga. Nang mawala na ang maglola sa kanyang paningin ay nakahinga na siya na maluwak. Nagtagal pa siya roon ng ilang minuto bago maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Pagdating sa loob ay nagpalit kaagad siya ng damit at nag-ayos ng sarili. Samantala siyang nahiga at naghintay na mag-alas 6 ng gabi bago muling gawin ang dasal orasyon. Inalala niyang muli ang nasaksiyang conversation ng maglola kanina kaya napailing na lang siya sa awa para kay Kikay. Lola naman, nahihirapan ako sa ginagawa niyo. Sakal na ako. Tumigil kang babae ka. Paniwalaan mo ang sasabihin ko sa iyo, Kikay. Kapag hindi ka pa tumigil, mas malala pa rito ang mangyayari. Kahit sa sariling apo wala siyang patawad. Kahit hindi nasabihin ni Kikay, sa mga mata niya pa lang alam ko nang sobrang nalulungkot siya sa pagkawala ni Kaloy. Siguradong nagmamahalan sila ng husto at nag-break lang dahil sa kanyang lola. Sana matuldukan na yung kasamaan ng taong yun. Kung magtutulong-tulong lang sana mga mangkukulam sa kupunan, o pwedeng matalo si Aling Perlite. Nang mag-aalas 6 na ng gabi ay kinuha na ulit niya ang box sa ilalim ng kama at naupo sa sahig. Katulad ng nakagawian ay sinimulan na niya ang dasal ritual para mapalakas ang taglay niyang kakayahan. Mabilis niyang binasa ang kung ano nakasulat sa papel na hawak. Kinuha niya ang kandila at pinaikot-ikot na parang nag-iinsenso. Pagkatapos noon ay muli niya itong inilapag sa tapat ng manika at nagpatuloy sa ginagawang dasal orasyon. Napabuntong hininga siya at saka inilapat ang isang palad sa manika. Pagkatapos noon ay kinuha niya ulit ang kandila at 3 beses na ipinaikot-ikot na para na namang nag-iinsenso. Habang nasa ganoong eksena ay nagpatuloy na siya sa pagbigkas ng mga dasal orasyon. Pagkatapos niyang bigkasin yun, ay malamyang umihip ang hangin dahilan
para mamatay ang nakasinding kandila. Ilang saglit pa ay unti-unting nagpaikot-ikot ang puting usok sa ibabaw ng manikang nilalapatan niya ng kamay. Sa isang iglap ay biglang bumulusok ang itim na usok sa manika at pagkatapos noon ay muling sumindi ang kaninang nakapatay na kandila. Tumayo siya at inilagay na yun sa altar ng kanyang kwarto bago lumabas at magtungo sa kusina para maghapunan. Habang kumakain ay eksakto naman na narinig niya ang boses ng matalik na kaibigan. Tol, papasok na ako ha. Nakabukas naman yung pinto eh. Nasaan ka ba? Tara rito, nandito ako sa kusina. Pagdating ng lalaking pulot ay umuputo kaharap ang kumakain na kaibigan, kaya nagsalita kagad si Bonifacio pagkatapos uminom ng tubig. Oh, anong nasagap mo ngayong chismis ha? Nangayan, sabing hindi nga ako tismoso eh. Yung mga sinasabi ko, facts. Meaning, lahat pawang katotohanan at walang halong kasinungalingan. O sige nga, may pruweba ka ba na mangkukulam talaga si Aling Perlita? Wala. Basta, makinig ka nga lang sa sasabihin ko ha. O sige na, ikon ka naman kaagad eh. Ano Kulot? Ano ba yon ha? Nakaburol na si Kaloy doon mismo sa bahay nila. Nakita nga namin nila Melvin kanina si Kikay doon eh. Pero pinaalis siya ni Aling Mercy. Pero hindi dahil sa galit sa kanya ha. Pinaalis siya kasi natatakot si Aling Mercy na baka may gawin ng Lola Perlita ni Kikay na hindi maganda. Tumigil sa pagkain ng matangkad na binata dahil tila nawalan siya ng gana matapos marinig ang sinabi ng kaibigan. Alam mo, sa totoo lang nakakaawa si Kikay. Alam mo bang nakita ko sila kanina sa waiting shed ni Aling Perlita? Umiiyak si Kikay habang pinapagalitan. Nagkunwari na nga lang akong walang nakita eh. Para hindi na mapahiya si Kikay. Gaagi ka. Buti hindi ka sinakmal ng bruwa. Pero tama rin ang ginawa mo, tol. Sabi kasi ni tatay, umiwas-iwas daw hanggat maaari kay Aling Perlita. Si tatay na mismo nagsabi nun ha. Ibig sabihin, kahit mga matatanda rito sa lugar natin eh, alam nang mangkukulam si Aling Perlita. Dapat ang tawag sa kanya hindi Aling Perlita eh. Manang dapat o kaya Bruhilda Perlita. Ay nako, ang dada mo tol. Para kang puwet ng manok kung magsalita. Yung ganito yan o. Anyway, nandyan na nga pala si Tatay Ino no? Pupunta ba sila ngayon sa lamay ng nanay mo? Kami lang ni tatay. Pero ang sabi ko, dadaanan na kita rito kaya nauna na siya ron. Si nanay sa laslamay na lang daw. Alam mo naman na mas importante lang dun sugal. Pero in fairness kay nanay sa laslamay daw dadalhin niya yung mga kagrupo niyang manunugal para dun maglaro. Ayos yun okay na ba yung suot mo? Oo, bakit? Oh, goods. Pakihugas muna itong mga plato rito kasi magbibihis na ako Aba, ayos ka. Ito naman si Kulot. Para hindi nga sayang yung oras habang inihintay mo ko, paghugas ka na rin. Wala nang nagawa si Bully kundi gawin na lang ang sinabi ng kaibigan kahit labag sa kanyang kalooban. Kaagad nagtungo sa kwarto si Bonifacio at nagbihis na nga ng mas maayos na damit. At makalipas ang ilang minuto ay sabay na silang lumabas ng bahay at nagtungo sa pinaglalamayang si Kaloy. Kakaunti lang ang tao pagdating nila at alam na ni Bonifacio ang dahilan. Yun ay dahil maraming natatakot kay Aling Perlita. Alam ng matangkad na binata na pala kaibigan si Kaloy, kaya nalulungkot siya ngayon dahil sa ganitong panahon ay mas nanaigang pangamba kaysa ang pagdamay. Nagmano kagad sila kay Aling Mercy na namumugto pa ang mga mata. Pagkatapos noon ay dumiretso na sila sa kung saan nakapwesto ang kabaong. Kinausap din muna kasi ni Mang Inocencio si Aling Mercy kaya hindi na muna nakisali ang magkaibigan. Habang pinagmamasdan nila sa loob ng kabaong si Kaloy ay nakaramdam na naman ng kalungkutan si Bonifacio.
dahil naaalala na naman niya ang namatay na mga magulang. Nanumbalik na naman tuloy bigla ang pait ng kahapon, kaya hindi napigilan ng binatang matangkad na mapaluha. Nang mapansin siya ni Bulig, ay umakbay ito sa kanya kahit nahihirapan dahil sa taas ng balikat. Alam kong naaalala mong pagkamatay nila Tatay Carding at Nanay Bituin sa tuwing nakakita ka ng nakaburol. Tana, Pasyo. Nagpunas kaagad ng luha si Bonifacio at pinigil na ang sarili sa pamamagitan ng pasimpleng pagkagat ng labi at pagkuyom ng mga kamao. Habang nakatingin ay hindi niya alam ang mararamdaman dahil sigurado siya na may presensya ng sumpa sa kabaong, senyales na hindi naging ordinaryo ang pagkamatay ni Kaloy. Magiging maayos din ang lahat, Kaloy. Huwag ka mag-alala. Lumabas muna sila ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Pumwesto ang magkaibigan sa mesa at inabutan naman sila ng kape at snack. Okay ka lang, Tol? Pasyo? Oo, Tol. Tama ka kanina. Naalala ko nga sila nanay at tatay. Gusto mang sabihin ni Bonifacio na malakas ang ebidensya na si Aling Perlita ang may kagagawa ng pagkamatay ng kanyang mga magulang at kay Kaloy, kaya lang ay hindi naman niya po pwedeng bigkasin yon, lalo na't nandun si Mang Inocencio na isa ring lihim na mangkukulam. Don't worry, Tol. Everything will be okay in the end. Aba, marunong ka na mag-English ha? Ito naman, sinopla pa. Minsan nga lang eh. Bago pa matapos ng binatang kulotang sinasabi, ay eksaktong dumating naman ang kanyang tatay at nakisit-in na sa kanila. O tay, tapos na po kayo mag-usap ni Aling Mercy? Nagbanyo lang siya kaya naupo muna ako rito saglit. Anak, Bulig, pakingi mo nga muna ako ron sa loob ng maiinom. Alam mo naman kung anong klase ng kape ang iniinom ko, di ba? Mas maiging ikaw na lang ang magtimpla. Pero tay, nakakaya naman. Wala ka nun, anak. Sige na, bilisan mo na dyan at pumasok ka na sa loob para makapagkape na ako. Napaungot na lang ang binatang kulot na walang nagawa kundi sundin ang inutos ng kanyang tatay. Nang nasa loob na ng bahay si Bulig ay seryosong hinarap ng Ginoo si Bonifacio. Nag-usap sila ng masinsinan pero siniguro nilang walang kahit na sinong makakarinig sa kanilang pag-uusapan. Naramdaman mo ba nung lumapit ka kanina sa kabaong ni Kaloy? Opo, Mang Ino. Ramdam na ramdam ko po. Pamilyar dahil ganun din ang naramdaman kong sumpa dun sa bangkay nila nanay at tatay noon. Kung ganun sigurado na tayong si Perlita nga ang pumatay kina Carding at Bituin. Hindi ko sinasabing maganda pero nakatulong kahit papaano ang pagkamatay ni Kaloy dahil nagkaroon tayo ng pruweba. Nakuyom na naman ng binata ang kamao dahil nagsimula na namang umusbong ang galit at paghiganti sa kanyang puso. Napansin at naramdaman niyo ng Ginoo kaya hinawakan niya sa kamay si Bonifacio para mapakalma. Kaunting pagtitimpi pa, Pasyo. Kapag nakahanap pa tayo ng mas maraming pruweba, sisiguraduhin kong makakasama natin ang lahat ng nasa kupunan laban sa masamang mangkukulam na yon. Dapat mapuksa at mapaalis na siya sa komunidad natin. Dapat lang po, Mang Ino. Dahil kahit sarili niyang apo, hindi niya rin pinalalampas sa kalupitan niya. Ginagamit niya yung kakayahan niya sa mali. Masyado siyang sakib. Wala na tayong magagawa kung naalaman na siya ng kademonyohan dahil ito naman talaga kadalasan ang kapalit ng ganitong kapangyarihan Pero malapit na nating mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng nanay at tatay mo. Salamat po talaga, Mang Ino. Mabuti na lang at lagi kong nasasandalan ng pamilya ninyo. Natutuwa naman akong marinig yan. Pero hindi pa to ang oras para magpasalamat ka. Marami pa tayong laban na kakaharapin. Kaya ang payo ko lang sa'yo lumayo-layo ka sa taong yon. Hindi mo siya kakayanin na mag-isa ka lang. Dumistansya ka lang habang hindi pa handa ang kupunan na labanan siya.
Pagkatapos sabihin niyo ng Ginoo, ay eksakto naman ang pagdating ni Bulig dala ang kape. Inabot niya ito sa ama na kaagad namang hinigo. Ay, salamat anak. O sige na. Babalik na ako doon sa loob para kausapin si Percy. Kayong dalawa, wag na kayo masyadong magpagabi ha. Umuwi na kayo bago mag alas 7 ng gabi. Yes, Tay. Salamat po, Mang Ino. Pag-alis ng Ginoo, ay marami pang napagkwentuhang magagandang bagay sina Bonifacio at Bulig. Dumating din si Melvin kaya lang ay medyo nakainom na ito. Eksaktong alas 10 ng hating gabi ay nagpaalam na silang tatlo kay Aling Mercy. Nagpaiwan naman doon si Mang Inocencio sapagkat dumating ang mag-asawang Nicanor at Ricarda na kabilang sa kapunan ng mga lihim na mangkukulam. Nakipagkumustahan pa muna ang mga to kay Bonifacio na ipinagtaka ni na Bulig at Melvin sapagkat ngayon lang nila nakita ang mag-asawa. Nang nasa malayo na sila ay hindi naiwasan ni Bulig at Melvin na mapatanong sa kaibigan. Paano mo nakilala yung mga yun? Yung Mang Nicanor at Aling Ricarda? Ngayon ko lang nakita yun ah. Mga kaibigan kasi sila ni nanay at tatay. O siya, nandito na tayo sa crossing. Mag-ingat kayo ha, Melvin, Bulig. Madilim pa naman ang daan dyan. Lagot kayo, may mga elemento dyan. Tumakbo kagad palayo si Bonifacio para hindi na rin siya mausisa pa ng mga kaibigan. Narinig niya pang nagsigawan ng dalawa hanggang sa tumigil na siya sa pagtakbo ng eksaktong mapatapat sa bakuran ng iniilagan at kinatatakutang kapitbahay sa kanilang lugar, ang bahay ni Aling Perlita. Sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lamang bumilis ang pintig ng puso niya. Hindi lang dahil sa kaba kundi dahil sa galit na ngayon ay nakumpirma na niyang ang walang yang kapitbahay nila ang pumatay sa kanyang mga magulang. Napakuyom na naman ang matangkad na binata at napakagat ng labi ng dahil sa galit. Subalit nawala ang lahat ng nararamdaman niyang yun nang makita niyang merong pasimpleng lumabas ng gate, si Kikay. Napatingin pa sa kanya ang dalaga habang tahimik na umiiyak kaya naman hindi niya napigilan ng sarili na lapitan to para bigyan ng panyo. Kikay, tahan na. Paano ba to? Galing kami sa lamay ni Kaloy eh. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na maayos naman siya sa kabaong. Palagay ko komportable siya ron. Kaya, pumahan ka na. Dahil feeling ko, hindi ikakatuwa yan ni Kaloy na makita kang umiiyak. Salamat Tito at sa mga sinabi mo. Umalis ka na muna dahil baka pag nakita ka pa ni Lola, masungit pa naman yun. Alam na ng matangkad na lalaki ang pakahulugan ng dalaga kaya hinayaan na lang niya ito. O sige na, pumasok na rin sa loob bago ka pa tawagin. Kikay! Nasa ka na namang walang yakang babae ka! Dala na rin ng pagkataranta ay tumakbo na palayo si Bonifacio. Hindi na tuloy niya nakuha ang panyong pinahiram sa dalaga. Tumakbo siya ng mabilis kaya hindi na niya nakita kung anong nangyari at nang nasa tapat na siya ng bakuran ay napasandal siya sa pader habang humihingal ng malakas. Pinaghalong takot at pagod ang naramdaman niya dahil habang nasa tapat ng bakuran ni Aling Perla ay damang-dama niya ang madilim na presensya ng matandang babae. Punong-puno ng kabigatan, galit at puot ang bumabalot sa lugar na yon. Kaya kung ordinaryong tao ang tumungtong sa kanyang pamamahay ay tiyak na sasama ang pakiramdam o maaring mas malala pa. Nang nasa loob na ng bahay ay nagpahinga lang siya saglit bago nag-shower. Nang matapos na ay nagtungo kaagad siya sa kwarto. Kinuha ang box na nasa ilalim ng kama pati ang kandilang nakasindi na nakalagay sa altar ng silid at sinubukan niyang muling magdasal orasyon. Sinubukang magbigkas ni Bonifacio ng mga kataga na hindi tumitingin sa papel. Hinawakan niya ang kandila at pinaikot-ikot na parang nag-iinsenso. Pagkatapos noon ay muli niya itong nilapag sa tapat ng manika at nagpatuloy sa ginagawang dasal orasyon. Napabuntong hininga siya
at saka inilapat ang isang palad sa manika. Pagkatapos noon ay kinuha niya ulit ang kandila at 3 beses na pinaikot-ikot. Habang nasa ganong eksena ay nagpatuloy na siya sa pagbigkas pa ng dasal orasyon. Pagkatapos ng bigkasin yun ay malamyang umihip ang hangin, dahilan para mamatay ang nakasinding kandila. Ilang saglit pa ay unti-unting nagpaikot-ikot ang puting usok sa ibabaw ng manikang nilalapatan ng kamay niya. Sa isang iglap ay biglang bumulusok ang itim na usok sa manika hanggang sa gumalaw-galaw ito. Nagulat at namangha siya sa naging resulta dahil sinyalis yun ng pagtaas ng taglay niyang kakayahan. Malapit na po, Nay. Tay, makakamit niyo na po ang totoong hustisya. Nang muling sumindi ang kandila ay hinipan na niya to para tuluyang mamatay, at pagkatapos doon ay ibinalik na niya ang manika sa box na inilagay niya naman ulit sa ilalim ng kama. Pagiga ay nakatulog kaagad siya ng mahimbing hanggang sa siya ay managinip na naman. Parang normal lang ang lahat. Napadilat siya matapos marinig ang mahihinang pag-iyak mula sa kung saan. Pagbangon sa kama ay iginala niya ang tingin sa madilim niyang silid. Inipat niya ang bawat sulok hanggang sa makita niya sa likod ng pinto ang isang lalaki. Nakaupo ito at nakayukod habang humahagulgol. Nang maulinigan niya ang kulay ng buhok ng lalaki, ay nakilala na kagad niya kung sino ito. Kaya nakampante siya at napangiti. Gusto niya kasi talagang makausap si Kaloy ng masinsinan para malaman ang naging sanhi ng kamatayan nito. Kaloy? Dahan-dahan siyang lumapit at nang nasa harapan na ay umupo siya bago tumuling kausapin. Kaloy, galing kami sa lamay mo kanina. Alam kong may gusto kong sabihin sa akin eh. Kahapon pa. Tahan na, Kaloy. Huwag ka na umiyak. Tumigil nga sa pag-iyak ang lalaking blondie ang buhok at pagkatapos ay tumingala na ito at hinarap siya. Hindi naman na nagpatumpik-tumpik pa si Bonifacio. Gamit ang 2 kamay ay pinunasan niya ang luha ng kaharap. Nandito ka sa silid ko. Kaya ako naman ang magsasabi sa iyo, hindi mo kailangan matakot dahil walang ibang makakapasok sa silid na ito na kahit na sino. Ginawan to ng proteksyon ng mga magulang ko laban sa anumang masamang uri ng nilalang. Pero bakit ako nakapasok sa kwarto mo nang walang kahirap-hirap? Dahil pinahintulutan ko yun. Simula nang mapanaginipan kita sa pabrika, alam ko nang meron kang gustong sabihin sa akin. Kaya kung ano man ang bagay na yon, sabihin mo na. Dahil walang ibang makakagalaw sa iyo sa silid na ito. Pwede kang magstay dito hanggang sa ika-40 days mo bago ka makatawid. Pinagmasdan ng binatang matangkad ang mukha ng kaluluwang takot na takot. At para maibsan ng takot ni Kaloy, ay nagbigkas ng simpleng orasyon si Bonifacio. Nang hawakan niya ang mga kamay ni Kaloy, ay pareho silang nakaramdam ng kaginhawaan. Nawala ang takot sa ekspresyon ng kaluluwa, kaya natuwa si Bonifacio. Huwag kang matakot na sabihin sa akin ang lahat, Kaloy. Siya ang gumawa nito sa akin. Nalingon sila pareho sa labas ng silid sapagkat nakarinig sila ng mahihinang ungol na nakapangingilabot sa katawan. May ideya na silang pareho kung kanino yon galing, pero nanatili pa rin matapang ang matangkad na binata. Sinong taong tinutukoy mo, Kaloy? Huwag kang matakot. Maniwala ka sa akin. Kahit anong gawin niya, hindi siya makakapasok sa silid na ito. Ang sabi niya, ganun din daw ang ginawa niya sa mga magulang mo, Pasyo. Mas lumakas ang nakakapangilabot na ungol kaya medyo nabahala na naman si Kaloy. Tuluyan na ring nawala ang epekto ng simpleng orasyon na binigkas kanina ni Bonifacio. Mag-relax ka lang at huwag kang matakot na bigkasin ang pangalan niya. Pangako, tutulungan kita. Hindi ka niya magagalaw. Gagawan niya na masama si nanay. Maniwala ka sa akin. May mga tutulong sa nanay mo at magpuprotekta. Hindi namin pababayaan si Aling Mercy.
Kaya pakiusap, sabihin mo na ang pangalan ng gumawa nito sa'yo. Kailangan kong marinig bilang patunay. Si Aling Perlita. Katulad ng ginawa niya sa mga magulang mo. Kinuha niya ang puso ko, kaya lumabas na inatake kami pare-pareho. Nakarinig sila ng malakas na dagungdong sa labas ng silid, kasabay ng nagngangalit na pamilyar na tinig. Dahil doon ay muling sumilay ang matinding takot sa kaluluwa ni Kaloy, na pilit namang kinakalma ni Bonifacio. Huwag ka mag-alala. Safe ka sa kwarto ko. Dala na matinding pagkatakot at pagkataranta ay hindi na nakontrol ni Kaloy ang sarili. Tumakbo siya palabas ng silid. Sinubukan naman siyang habulin ni Bonifacio, kaya lang pagtayo nito sa pintuan ay ganun na lang ang gulat nito. Tumambad sa kanyang paningin ang malademonyong imahe ni Aling Perlita. Nasakal-sakalang kaluluwa ni Kaloy na walang kalaban-laban. Hindi rin maintindihan ni Bonifacio ang sarili sapagkat para siyang naistatwa habang nakatingin lang sa mga nangyayari. Dahil sa tindi ng kadilimang bumabalot sa pagkatao ng matandang babaeng mangkukulam, ay para siyang naparalisa. Maya-maya pa ay kitang-kita niya kung paano punitin ng malademonyong nilalang ang kaluluwa ni Kaloy na parang papel. Sa sobrang pagkabigla at takot ay isinara niyang bigla ang pinto. Napalood siya at napaluha na hindi na alam ang gagawin. Parang sinisisi niya tuloy ang sarili dahil sa kinahinatna ng kaluluwa ni Kaloy na ngayon ay hindi na niya alam kung ano ang nangyari. Nangako pa naman siya rito na hindi mapapahamak pero hindi ganoon ang nangyari. Hanggang sa bigla na lang kumalubog ng malakas ang pinto na para tong masisira. Dahil doon ay nakaramdam na rin ng matinding takot si Bonifacio. Mabuti na lang ay nagising na siya kaya dali-dali siyang napabangon at umiyak ng umiyak. Sorry, Kaloy. Sorry talaga. Hindi na dinalaw ng antok pa si Bonifacio. Hindi na rin siya nakapasok sa trabaho. Pagsikat ng araw ay nagtungo kaagad siya sa bahay ni Nabulig para kumonsulta kay Mang Inocencio, pero dahil sa kauuwi lang at katutulog lang ng Ginoo, kaya hindi na muna niya ito inabala pa. Tol, bakit hindi ka pumasok ngayon? Masama ba pakiramdam mo? Ha? Teka, natulog ka na ba? Parang nangangalumata kayo. Hindi ako masyadong nakatulog eh. O sige, uwi na muna ako. Pakisabi na lang sa tatay mo kapag nagising na siya pumunta ako ha. May importante lang talaga kaming pag-uusapan. Ha? Importante? Kailan pa kayo naging super close ni tatay? Sa akin mo na kaya sabihin. Mabuti na lang at dumating si Aling Ligaspi. Nakaagad tinawag ang kanyang anak para magpatulong sa pagsiset up ng mga lamesa na gagamitin ng manunugal mamaya. Hinakasan na lang niya kaagad ang kaibigan para hindi na makapag-usyoso pa. Pagbalik ng bahay ay nagtungo siya sa kwarto at nag-isip ng dapat gawin. Alam niya kasi sa sarili na isusunod na siya ni Aling Perlita, lalo na at nakita na siya nito kagabi sa panaginip. Kailangan ko siyang mapaghandaan. Sigurado kong umiisip na siya ng hakbang para masaktan ako. Kinuha niya ulit ang box at inilabas ang manika. Kasama na ang papel kung saan nakasulat ang mga dasal orasyon. Kahit hindi pa 6:00 ng gabi, ay ginawa na niya ang dapat gawin. Katulad kagabi ay nagbigkas siya ng mga kataga na hindi tumitingin sa papel. Hinawakan niya ang kandila at pinaikot-ikot na parang nag-iinsenso. Pagkatapos noon ay muli niya itong nilapag sa tapat ng manika at nagpatuloy sa ginagawang dasal orasyon. Napabuntong hininga siya at saka inilapat ang isang palad sa manika. Pagkatapos noon ay kinuha niya ulit ang kandila at 3 beses na ipinaikot-ikot. Habang nasa ganong eksena ay nagpatuloy na siya sa pagbigkas pa ng dasal orasyon. Pagkatapos niyang bigkasin yon, ay malamyang umihip ang hangin dahilan para mamatay ang nakasinding kandila. Ilang saglit pa ay unti-unting nagpaikot-ikot ang puting usok sa ibabaw ng manikang nilalapatan ng kamay niya. Sa isang iglap ay biglang bumulusok ang itim na usok sa manika hanggang sa gumalaw-galaw ito.
Napabuntong hininga siya at kinuha ang papel sa kabinuklat ng 2 pahina. Ito na siguro ang time para subukan kong 2 pahina. Pinasadahan niya muna ng tingin ang nakasulat dito saka huminga ng malalim bago ulit magpatuloy. Nagdagdag siya ng 5 kandila at sinindihan ang mga ito ng paikot sa manikang itim. Pagkatapos gumalaw-galaw ng manika ay muli niya tong inilapag sa gitna. Pagkatapos ay saka siya nagpagala-gala ng tingin sa buong silid. Medyo kinakabahan kasi siya sa ginagawa dahil ito ang unang beses na binikas niya ang 2 pahina ng dasal orasyon. Nang medyo kampante na ay nagpatuloy siya sa pagbigkas. Umihip na naman ng malamya ang hangin at nang dumako na to sa kanyang kinaroroonan ay tila nagsayawan ng apoy ng kandila. Nang dumampi naman sa kanya ang malamig na simoy ng hangin ay nanayo ang kanyang mga balahibo sa braso at batok. Kahit nilalamig ay hindi niya masyadong ininda ito. Nagpagala-gala lang siya ulit ng tingin sa buong kwarto bago muling bumaling sa manika at ituloy ang dasal orasyon. Lumakas ang ihip ng hangin pero hindi naman namatay ang mga kandila. Unti-unti lang nag-levitate ang manika na nasa gitna ng mga nakasinding kandila hanggang sa magpantay ito sa ulo ng binata. Halong pagkamangha at kaba naman ang naramdaman ni Bonifacio nang masaksihan ng paglutang ng inuorasyonan niyang manika. Sinyalis kasi yun na epektibo ang dasal pero hindi ibig sabihin ay dapat na siyang magpakampante. Doon na kasi magsisimula ang struggle sapagkat maraming iba't ibang uri ng supernatural ang maa-attract sa orasyon na yon. Kung mamalasin ay maaring pati demonyong pagala-gala sa paligid. Nagsimula na ang mga kalbaryo. Mula sa bintana at pinto ng kwarto ay may mga nagsulputan ng iba't ibang uri ng mga supernatural beings. Nagkalabugan ng mga bintana at pinto. Pero alam naman ng binata na hindi makakapasok ang mga ito dahil sa malakas na pangontrang pananggalang na ginawa noon ng kanyang mga magulang. Kinakabahan man ay itinuloy na niya ang pagbigkas ng huling orasyon sa 2 pahina. At dahil sa walang nangyari, nanatiling nakalutang ang manikang katapat niya kaya malumani niyang inulit ang dasal orasyon. Tumigil ang pagkalabog ng pinto at bintana. Pagkatapos noon ay nakita niya kung paanong lumakas ang sindi ng mga kandila hanggang sa pumantay ito sa taas ng manika. Kasabay ng pagkamatay ng kandila ay ang pagbagsak ng manika sa sahig at ang usok na nanggagaling sa mga kandila ay isa-isang bumulusok papunta sa katawan ng manika. Nakahinga ng maluwag si Bonifacio sapagkat natapos na niya ang 2 dasal orasyon na maaari niyang gamitin laban sa iniilagan at kinatatakutang kapitbahay na si Aling Perlita. Ang kailangan ko na lang ang kahit anong bagay na may koneksyon sa taong yon. Pero maingat ang mga kagaya ni Aling Perlita kaya hindi ako basta-basta makakalusot sa kanya. Hindi pa man siya natatapos sa pagsasalita ay narinig na niya ang boses ni Mang Inocencio sa labas ng bahay. Pasya! Nandiyan ka ba? Ha? Opo, papunta na po dyan. Pagbukas niya ng pinto ay tumambad na nga sa kanyang paningin ang ginoong mangkukulam na halata sa matang medyo inaantok pa. Parang inaantok pa po kayo, Mang Ino? Nawala ng antok ko nung sinabi sa akin ng anak mong nagpunta ka daw sa bahay. Sana pinagising mo na lang ako. Alam kong importante ang sasabihin mo. Sige po, pasok na po muna kayo. Sa kwarto po tayo mag-usap dahil mas safe doon. Kaagad na nagtungo ang dalawa sa silid ng binata at doon na nga sinabi lahat ni Bonifacio. Mang Ino, natapos ko na po ang 2 pahina. Success po, nagawa ko. Nakonekta mo na ang kapangyarihan sa manika? Opo. Kung ganun congrats. Kailangan mo na lang ma-focus at mapalakas ang diwa mo. Pero hindi talaga yun ang ibabalita ko sa inyo Tungkol po ito sa nangyari kagabi. Sabay silang naupo sa kama at nagpatuloy sa pag-uusap. Nagpakita sa panaginip ko si Kaloy. Takot na takot po siya. Pero nakuha ko naman siyang pakalmahin. Na-encourage ko siya na sabihin kung sino talaga yung totoong pumatay sa kanya.
May magandang balita yan. Anong sabi niya? Kumpirmadong-kumpirmado na si Aling Perlita ang pumatay sa kanya. Pati kina nanay at tatay. Kinuha raw ng masamang mangkukulam na yon ang puso nila. Kaya lumabas pong atake sa puso ang ikinamatay nila. Mataas na uri ng orasyon yon at malaki ang kapalit. Sigurado ako na nakipagkasundo na si Perlita sa mga demonyo kaya niya nagagawa yon. Pero teka, kung takot na takot si Kaloy, paano siya nakumbinsi na magsalita? Sigurado akong kaya siya natatakot dahil alam niyang nakasunod sa kanya si Perlita. Protektado po ang kwartong to, di ba? Sinabi ko sa kanya na ligtas siya dito at po pwede siyang magstay hanggang sa 40 days of death niya. Kung ganun, nandito siya ngayon? Biglang nanlumo ang mukha ng matangkad na binata pagkatapos itanong yun ng ginoong mangkukulam. Naalala na naman niya kasi ang hindi kaaya-ayang kinahinatnan ng kaluluwa ni Kaloy. Bakit? Anong nangyari? Nandito ba ngayon yung kaluluwa ni Kaloy? Pwede natin siyang kausapin ngayon? Wala na po siya dito eh. Saglit na natigilan ng binata sapagkat para siyang maiiyak. Pero kinontrol niya ang sarili na hindi pumatak ang mga luha. Dahil sa takot ni Kaloy na akala niya makakapasok dito si Aling Perlita, tumakbo siya palabas. Kitang-kita ko po kung papaano punitin na parang papel ng masamang mangkukulam na yon ang katawan ni Kaloy. Hindi ko na iligtas si Kaloy, Mang Inocencio. Hindi mo kasalanan. Hindi mo kasalanan yon, Pasyo. Pero teka, kung nasilo siya ni Perlita, ibig sabihin, nanlaki ang mga mata ng ginoong mangkukulam matapos mapagtanto ang mga bagay-bagay. Opo, nakita na niya ako. Anak ng teteng, kailangan na nating umaksyon kaagad bago pa mahuli ang lahat. Siguradong pupuntirihin ka ni Perlita anumang oras. Huwag kang lalabas muna dito ha. Aabisuhan ko lang sina Nicanor at Ricarda, pati na rin ang iba pa. Natigilan na ang ginoong mangkukulam nang biglang bumukas ang pinto ng silid at mula roon ay pumasok si Bulig na tila gulat na gulat. Bulig? Anong ginagawa mo rito, nak? Kanina ka pa ba dyan? Opo, at narinig ko ang lahat ng usapan ninyo. Totoo po ba yun, Tay? Asyo? Mga mangkukulam kayo? Tumayo si Bonifacio at lumapit sa kaibigan, kaya lang ay natigilan siya ng umatrasto na parang takot na takot. Anak, Bulig, kumalma ka. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Napaupo na lang sa sahig ang binatang kulot habang si Bonifacio ay napabuntong hininga ng malalim. Makalipas ang ilang minutong pananahimik nila, ay pinaliwanag nga ni Mang Inocencio sa kanyang anak ang lahat-lahat. May halong takot at tuwa sa mukha ng binatang kulot nang malaman niya na isang mabuting mangkukulam ang kanyang ama at kaibigan. Kung ganun, ano pong po pwede kong maitulong, Tay? Nagkatinginan sina Mang Inocencio at Bonifacio dahil sa tanong na yon ni Bulig. Anak, alam kong gusto mo makatulong pero delikado para sa isang kagaya mo ang masala sa ganito. Lalo na't wala kang kakayahan. Mang Ino, kung okay lang sa inyo, pwede ba akong samahan dito ni Bulig? Mabuburyo lang po kasi ako dito kapag mag-isa ako eh. Safe na safe naman po sa kwartong to. Ay siya, sige. Pero mag-iingat kayo. At ikaw, Bulig, makikinig ka sa mga sasabihin ng kaibigan mo, ha? Kung ayaw mong magaya kay Kaloy. Habang wala pa ako, wag na wag kayong lalabas ng silid na to kahit na anong mangyari. Sigurado akong gagawa ng paraan si Perlita para mapalabas ka sa silid na ito, Pasyo. Kaya alam mo na ang gagawin. Opo, Mang Ino. Nakalimutan ko nga palang sabihin. May nangyari kagabi bago ko umuwi ng bahay. Ano naman yon? Nang mapadaan ako sa bahay ni Aling Perlita, nakita ko si Kikay na umiiyak. Kaya nabigyan ko siya ng panyo. At hindi ko na po nakuha dahil narinig na naming parating ang lola niya. Bakit ka nagbigay ng bagay na may koneksyon sa'yo? Hindi ka nag-iingat, Pasyo. Pwedeng gamitin yun ni Perlita laban sa'yo. Delikado po ba yun, Tay? Oo. Hala, kung ganun po
Ano pong dapat gawin natin? Ayaw ko mapahamak ang kaibigan ko, Tay. Magdasal na lang tayo na hindi malaman ni Perlita na sa'yo galing ang panyo. Kung sakaling gamitin man niya yun laban sa'yo, malakas naman ang proteksyon ng silid na ito. Kaya hindi tatalabang sumpa, maliban na lang kung lalabas ka. Sige na, magmamadali na ako para bago magdilim makabalik na kami kasama ng ibang kupunan. Inuulit ko, walang lalabas sa inyo ha. Paano po yung pagkain namin, Tay? Ikaw talaga bulig kahit kailan ka talaga. Pero sige, magpapadala ako sa nanay mo. At kung magtatanong siya, alam niyo na ang idadahilan. Lalo ka na anak, itiko mo yung bibig mo kung gusto mong turuan kita. Matapos magkausap-usap ay umalis na kagad si Mang Inocencio para puntahan ng mag-asawang sina Ginoong Nicanor at Aling Ricarda. Hihikayatin din nila ang iba pang mga kupunan para labanan si Aling Perlita. Ilang minuto pagkaalis ng Ginoo ay saka hinarap ni Bulig ang kaibigan at seryosong pinagmasdan kaya nailang ng husto si Bonifacio. Bakit ganyan ka makatitig? Nung sinabi mo nung nakaraan na mag-ingat ako dahil baka pinakikinggan ako ng mga mangkukulam, ang tinutukoy mo mangkukulam pala yung sarili mo? Oo, kaya pasensya na. Labag kasi sa kupunan na ipamalita ang tungkol sa amin. May mga batas kaming sinusunod sa kung papaano gagamitin ang kapangyarihang itim. Nakakatakot naman pakinggan. Kapangyarihang itim. Wala na talaga dito ang kaluluwa ni Kaloy. Kung pinunit-punit ni Aling Perlita yun, ano nang mangyayari? Hindi ko rin alam pero siguradong hindi na siya makakatawid sa kabila. Kabila? Kabilang buhay? Tumango na lang ang matangkad na binata, nakita ang lungkot sa mga mata. Kaya para maibsan ang lungkot na yun ay sinikap na lang ng kulot na binata na i-encourage ang kaibigan. Wala akong alam sa mga ganito pero naniniwala ako na hindi mo yun kasalanan, Tol. Gusto mo nga siyang tulungan, di ba? Kasalanan talaga to ng bruhang yun. Kaya dapat talaga mapanagot na talaga yan Dahil sa mga ginawa niya sa parents mo, pati kay Kaloy. Ang dami niya ng sinasaktan na tao katulad mo. Si Aling Mercy, pati na yung sarili niyang apo na si Kikay. Kung marunong lang ako sa kapangyarihang itim na yan, nako, sinaktan ko na yung bruha na yan. Sana ganun kadali lang, Bulig. Yung nanay ko nga noon siya na yung pinakamahusay sa kupunan pero napatay pa ni Aling Perlita. Ganun ba talaga kapag nakikipagkasundo na sa demonyo? Oo, pero sa hinaharap, malaki ang balik nun sa kanya at sa mga susunod niyang henerasyon kaya nakakaawa talaga si Kikay. Naudlot sa pagsasalita ang binatang matangkad matapos mayroong ma-realize na isang bagay. Pagkadaka ay napapitik siya sa hangin sabay tingin sa matalik na kaibigan. May naisip akong ideya, Tol. Ha? Yun. Magpapaliwanag pa lang si Bonifacio nang bigla silang nakarinig ng katok sa pinto na sinundan ng boses ni Melvin na nagsasabing may dala siyang pagkain para sa pananghalian pati na rin sa snack at iba pa. Si Melvin na lang kasi ang pinahatid ni Aling Legazpi dahil abala ito sa pagsusugal. Pinagbuksan kagad nila ang kaibigan at doon na nga mas lalong naging determinado si Bonifacio na ituloy ang plano. Pero bago niya isinalaysay ang lahat, ay kumain muna sila ng pananghalian. Nang matapos na ay kaagad nagtanong si Bulig habang si Melvin ay nakikinig lang na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. So, anong plano, Tol? Medyo delikado tong gagawin natin. Ibig ko sabihin, kayo lang pala dahil hindi talaga ako po pwedeng lumabas dito sa kwarto. Ano nga yun? Sabihin mo na't kami ng bahala ni Melvin dyan. Kailangan na mapapunta nyo rito si Kikay sa kwarto. Sisiguraduhin yung dala niya yung panyo ko, ha? Nagkatinginan sina Bulig at Melvin habang nagpapatuloy siya sa pagsasalaysay. Malaking tulong si Kikay kaya importante siyang makarating dito. May tiwala ako sa inyo na madadala niyo siya rito. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng pansamantalang proteksyon para kung sakaling makainkwento ninyo si Aling Perlita makakabalik pa rin kayo ng ligtas. O sige, nakakakaba pero kaming bahala ni Melvin dyan.
Hindi man maintindihan ni Melvin ang mga nangyayari pero wala na siyang nagawa kundi ang sumunod na lang sa mga kaibigan. Sinimulan na nga ni Bonifacio ang orasyon para maproteksyonan ang mga kaibigan. Sinindihan niya ang kandila at pinatayo sa harap niya si Bulig at Melvin. Pagkatapos ay saka siya mahinang nagwika habang nakapikit. Manggang-manga si Bulig pagkakita niya sa usok ng kandila na tila lumukob sa kanilang pagkatao. Nakaramdam naman ng takot si Melvin sapagkat hindi niya alam ang nangyayari. Huwag ka mag-alala, Melvin. Kapag nakabalik na tayo dito, saka ipapaliwanag ni Pasio sa iyo yung lahat. Oo pre, sa ngayon magmadali na kayo dahil ganitong oras maaaring pabalik na si Aling Perlita sa bahay nila. Bago siya makabalik doon, kailangan nandito na kayo nila Kikay ha. Wala na nga silang inaktayang oras. Kaagad dumalis sina Bulig at Melvin habang si Bonifacio naman ay muling pinraktis ang pangalawang pahina ng dasal orasyon. Sapagkat ito ang gagamitin niya mamaya para malabanan si Aling Perlita. Mabilis na lumipas ang oras. Pasado 4:30 ng hapon kung saan ay katatapos lang ni Bonifacio sa pag-iensayo. Nagpahinga na siya at naghintay sa mga kaibigan pero hindi maiwasang kabahan dahil ilang oras na ring nawawala sina Bulig at Melvin. Sigurado naman siya na ligtas pa rin ang mga kaibigan dahil ramdam niya pa rin ang orasyong ginawa niya sa mga ito kanina. Yun nga lang ay hindi talaga maiwasan na mag-alala dahil na rin sa sitwasyon. At isa pa, alam niyang mahirap kalaban si Aling Perlita. Kaya kung di sila mag-iingat ay maari silang mapahamak lahat. Nasaan na kaya yung dalawang yun? Ilang oras nang nakakalipas pero hindi pa sila bumabalik ha. Naudlot siya sa pagsasalita sapagkat biglang may kumatok nang marinig niya ang boses ni Mang Inocencio ay kabado niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang Ginoong Mangkukulam kasama ang mag-asawang sina Ginoong Nicanor at Ginang Ricarda. Bukod doon ay wala ng ibang mangkukulam na nasa kupunan. Nandito na kami. Nasa si Bulig. Ano po kasi lumabas? Sinabi ko naman sa inyo na walang lalabas dito, hindi ba? Sinabihan ko rin si Legazpi. Bakit wala siya rito? Si Melvin po yung naghatid ng pagkain namin kanina at magkasama po ngayon si Bulig at Melvin. Napakabot sa ulo ang Ginoo dahil sa konsumisyon habang nagsasalita. Pinaalalahanan ko na si Legazpi. Hindi talaga nakikinig sa akin yan. Ay nako, magnanay nga talaga kayong parehong matitigas ang ulo. Pasio, nandito na kami. Good news. Kasama na namin si... Ha? Natigilan ng binatang kulot sa pagsasalita matapos makita ang kanyang tatay na nakasimangot na may halong pagkagulat dahil kasama nila si Kikay. Ano ginagawa ni Kikay dito? Magpapaliwanag po ako, Mang Ino. Ako po ang nag-utos kay Bulig at Melvin na dalhin dito si Kikay. Makakatulong po siya sa atin. Handa po akong tumulong dahil gusto ko nang makalaya sa munupit kong lola. Sabihin niyo lang po kung anong dapat kong gawin para makaambag ako. Napabuntong hininga na lamang ang Ginoong Mangkukulam na wala na ring nagawa kundi ang pakinggan na lang ang mga sasabihin ng matangkad na binata. Ipinaliwanag nga ni Bonifacio sa kanila ang lahat ng planong naisip niya. Sumang-ayon naman sina Ginoong Nicanor, Ginang Ricarda at Kikay kaya kahit na nag-aalangan ay napapayag na rin si Mang Inocencio. Sina Bulig at Melvin naman ay pumwesto lang sa kama para tunghayan ang mga nangyayari. Makinig kayo mabuti. Dahil tayo-tayo lang ang nandito at hindi ko nahikayat ang ibang mga kupunan, kaya mas mahirapan tayo sa laban na ito. Alam naman nating lahat na malakas ang kapangyarihang itim ni Perlita. Dahil nakipagkasundo na siya sa demonyo. Mag-iingat tayong lahat. Ikaw, Kikay, handa ka na ba? Opo, Mang Ino. Kayong dalawa, Bulig, Melvin, habang nagsasagawa kami ng orasyon, magdasal din kayo ng taimtim at huwag na huwag kayong aalis dyan sa kama kahit anong mangyari, ha? Ano man ang makita nyo o marinig, wala kayong ibang gagawin kundi ang manatili dyan hanggang hindi ko sinasabi. Pagtago ng magkaibigan ay bumaling ulit si Mang Inocencio sa mga kapwa mangkukulam na nakapalibot kay Kikay.
Nakaupo ang mga mangkukulam sa sahig na pinagigitnaan ng dalaga na hawak naman ng manika ni Bonifacio. May kanya-kanya silang hawak na kandila na nakasindi na. At hindi pa man nagsisimula ang dasal orasyon ay kabado na ang lahat sapagkat alam nila kung gaano kalakas at kasama ang kalaban. Kaya nga iniilagan at kinatatakutan ang kapitbahay na si Aling Perlita sa kanilang lugar. Sa oras na kumonekta tayo kay Perlita sa pamamagitan ni Kikay, ay alam niyo nang makikita rin tayong lahat ng mangkukulam na yon. Dapat maging handa kayo. Protektahan natin ang isa't isa, lalo na si Kikay. Opo. Pagkatapos ng pag-uusap na yun ay sumenyas na si Mang Inocencio sa anak na patayin ang ilaw. Ginawa nga kagad ni Bulik ang inuutos sa kanya at pagkatapos ay nagmamadali siyang bumalik sa kama at nakisiksik kay Melvin na nangingilabot na sa mga nangyayari kahit na magsisimula pa lang. Iniangat ng 4 na mangkukulam ang hawak nilang kandila. Pagkatapos noon ay nagsimulang magwika ng orasyon si Mang Inocencio. Pagkatapos siyang magbigkas ng panimulang orasyon ay sumenyas na siya kay Bonifacio kaya nagwika na rin ito. Matapos siyang sabihin yon ay kitang-kita nilang lahat kung paano ang puting usok na nagmumula sa mga kandilang hawak nila ay nagpaikot-ikot kay Kikay. Sa isang iglap ay bumulusok to patungo sa kalooban ni Kikay na nasa gitna nila. Napasinghap ang dalaga at nang mawala na ang usok ay saka siya dumilat at nagsalita. Nakakonekta na ako kay Lola. Kaagad kinuha ni Bonifacio ang manika habang nakatingin sa kanya si Mang Inocencio, Ginoong Nicanor at Ginang Ricarda. Nicanor, Ricarda, simulan na natin. Pagkatango ng mag-asawa ay nagsimula na nga sila sa orasyon laban kay Aling Perlita. Si Bonifacio naman ay kumuha na ng malaking panusok para simulan ang gagawin. Binulungan niya ang hawak na malaking stick bago magsimula sa pagtusok sa manika. Una niyang ginawa ay tinusok ang palad ng manika. Napaiktad si Kikay bago magsalita. Nasasaktan siya. Nasasaktan na siya. Tumalab ang orasyon. Wala na siyang proteksyon. Dahil doon ay itinuloy ng matangkad na binata ang sunod-sunod na pagtusok sa magkabilang palad ng manika. Makailang beses namang napaiktad ang dalaga dahil doon. Hindi man ganoon kalakas at kalala ang epekto, pero nararamdaman niya rin kasi ang sakit dahil siya ang kumukonekta kay Aling Perlita at sa manika. Hindi kasi basta-basta uubra sa masamang mangkukulam ang mga ordinaryong gamit dahil malakas ang proteksyon nito. Kaya kinailangang gumamit ng buhay na sakripisyo para tuluyang masupil ito. Ayos ka lang ba, Kikay? Ayos lang po. Hindi naman ako ganun kaapektado. Wala tong sakit na ito sa mga ginawa sa akin ni Lola. Pagkatango naman ni Bonifacio ay itinuloy niya ang pagtusok ng stick sa manika. Sa magkabilang hita naman pababa hanggang sa paa. Napaiktad na naman si Kikay, kaya medyo nag-alangan ang binata pero nang tingnan siya ng dalaga na punong-puno ng determinasyon ay ipinagpatuloy niya ang ginagawa. Nahihirapan na siya. Hindi na siya makalakad. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Pasyo, bago pa niya malaman ang ginagawa natin. Natigilan na ang dalaga sapagkat bigla na lang itong humandusay at nagkikisay. Dahil doon ay saglit na tumigil si Bonifacio para sana tulungan ng dalaga pero nagsalita to at pinigil siya. Tuloy mo na. Bilisan niyo. Kumukonekta na siya. Ang lakas din naman talaga ng loob niya, ano? Nagulat ang lahat nang biglang tumayo ang dalaga habang lumilibot ng tingin. Nandidisik ang mga mata nito na halatang si Aling Perlita na ang kumukonekta. Kayong lahat, dahil hindi ko malalampasin tong ginawa niyo! Siya, ituloy mo na! Huwag ka matakot! Nakaalalay kami sa'yo! Kinakabahan man ay ginawa na ni Bonifacio ang dapat niyang gawin. Pinagtututusok niya ulit ang mga paa ng manika kaya napaiktad ng husto si Aling Perlita at nagsisisigaw to sa sobrang sakit. Patayin kita! Papatayin kita! Papatayin ko kayo! Patayin ko kayo! Ikaw ang mamamatay!
Dahil sa kasamaan mo, itong tusok na to para sa ginawa mo sa apo mong si Kikay. Sunod-sunod niyang pinagtututusok ang tiyan ng manika. Kaya mas lalong napahayaw si Aling Perlita na nakakonekta kay Kikay. Sinamang Inocencio, Ginoong Nicanor at Ginang Ricarda naman ay nagpatuloy sa orasyon nila para hindi makapag-counter ang kalaban. Pagbunot ng binatang matangkad sa stick ay may dugong sumama dito. May mga lumabas din dugo sa bawat butas ng tiyan ng manika. Itong tusok na to, para kay Kaloy na pinagpupunit-punit mo ang kaluluwa na parang papel. Pinatay mo siya dahil lang ayaw mo siyang maging boyfriend ng apo mo? Wala kang awa? Makailang beses niyang pinagtututsok ang manika sa mukha, kaya lalong napahayaw ng gusto si Aling Perlita na nasa katauhan pa rin ni Kikay. Hindi na to nakapagsalita pa. Kumandusay na lang ang dalaga sa sahig, kaya gano'n na lang din ang takot ni Nabulig at Melvin sa kanilang nasaksihan. Kahit naaawa si Bonifacio sa dalaga, ay itinuloy niya pa rin para matapos na ang lahat. Nagsimula tuloy siyang maiyak dahil naalala na naman niya ang mga magulang na namatay. At itong uling-uli, para naman kay Tatay Carding at Nanay Bituin na walang awa mong pinatay para lang sa ambisyon mo. Hindi na mabilang ng binata kung ilang beses niyang pinagtututusok sa puso ang manika. Halos maligo na sa dugo ang manika at nang tingnan nilang hindi na kumikilos si Kikay ay saka siya tumigil. Hindi na rin kasi nila nararamdaman ang presensya ni Aling Perlita. Makalipas ang ilang minuto nang magising si Kikay ay kaagad nilang inalalayan ng dalaga na nagsalita kaagad pagkatapos silang makita. Wala na si Lola Perlita. Patay na siya. Nagtagumpay tayong lahat. Natuwa ang lahat sapagkat nagtagumpay silang mapuksa ang masamang mangkukulam na tinaguri ang iniilagan at kinatatakutang kapitbahay sa kanilang lugar. Nang mabalita ang nangyari kay Aling Perlita, ay maraming natuwa pero marami rin ang nalungkot. Nanatili namang sekreto ang naganap sa silid ni Bonifacio na tanging sila-sila lang ang nakakaalam. Wakas!